Happy Monday, everyone. For the new viewers, please like and subscribe to my channel. And I know you're here watching my video for a reason. So, ang topic natin for today, without further ado, is bakit ako nag-decide magpatingin sa psychiatrist or sa isang mental health professionals. So, guys, just to give you a quick background, I am 40 plus. Na-diagnose ako with bipolar 1 2 years ago lang. I think July of 2023. Yon. Bibigyan ko kayo ng 8 reasons bakit ako nag-decide na magpatingin na sa psychiatrist. First reason ko is anger or rage. Hindi na siya matatawag na anger. Rage na talaga siya kasi uncontrollable na siya. Tapos lagi akong irritable. Ayun, lagi akong galit. Kahit hindi ako galit, ang tone of voice ko, galit. Yun. Lagi kami nag-aaway mag-asawa, lagi kong pinapagalitan yung mga anak ko for simpleng kalat lang, kahit na understandable naman na pag may maliit ka makalat ang bahay. So, yun yung mga bagay na hindi ko maintindihan. So, yun, lagi akong galit. Ang pangit na ng environment or nung ambience nitong bahay namin kasi pure of negativity dahil sa akin. Yung tipong pagising ko pa lang, galit na ako. Where the simpleng may makita lang akong hugasin na plato, magte-trigger na siya ng init ng ulo ko. At once na na-trigger yung galit ko, damay-damay na yan. Kaaway kami mag-asawa, magdidiskusyonan kami sa mga bagay na hindi naman kailangan pagdiskusyonan, napakaliit na bagay, nagiging discussion, nagiging away. At yung mga anak ko, nagiging talakera akong nanay. Ayun, yung lagi ko silang pinapagalitan, lagi na lang pure negative yung lumalabas sa bibig ko. So, yun, that's the first reason, which is the rage, pagiging irritable ko, yung uncontrollable anger ko. Pangalawa is the impulsive behaviors. Kasi may marami na, as in, napakarami kong tinake na loans. Nabayaran ko naman guys kasi okay naman ako sa trabaho ko. So, nagtitake ako ng loans for some things or bagay na hindi naman necessary. Or yung mga unnecessary things, like punta kami ng mall, ay, palit kaya ako ng phone. Sige, mag, ano ko sa, maglo-loan ako para makapagpalit ako ng phone. Tapos bibigay ko tong phone ko sa'yo. Parang ganun. So, and then, another example of my impulsive behavior is sa mga online shopping apps. Halimbawa, may kailangan ako. May necessary akong kailangan. For example, I need a bond paper for my school supplies, technically school supplies. Um, Once na i-add to cart ko na yon, pipili ako ng seller. Isang seller lang. So, pag nakahanap na ako ng maayos na seller, okay yung products nila, so yung school supplies na i-add to cart ko na, but wait, pupunta ako sa store mismo ni seller, titignan ko lahat ng products nila, i-add to cart ko lahat ng gusto ko. So, meaning, instead na bond paper at papel or lapis or ballpen lang ang i-add to cart ko, lahat nadadagdagan siya ng mga unnecessary things. So from 200 pesos worth of items, magiging 1,000 pesos worth of items na siya. Ganun ka-impulsive yung behavior ko. So pangatlong reason, kung may impulsive behavior, may impulsive thoughts. Yun, that's number three reason, impulsive thoughts. Ito, high risk, super high risk to, guys. Impulsive thoughts, hindi ako suicidal, guys. I do not have suicidal tendencies. I do not do self-harm. Ito, kung makikita niyo to, hindi to slash or something kasi medyo nagagasgas ako doon sa keyboard ko, doon sa mousepad ko pala. Kaya nagpalagay ako niyan for protection. I do not harm myself. Actually, takot akong mamatay kasi maliliit pa yung mga anak ko. I am thinking of them na wala pang magsusupport sa kanila. Hindi kaya ng asawa ko i-support sila if mawawala ako. So, kaya no to self-harm, wala ako suicidal tendencies. Mauna na kayong mamatay, wag lang ako. Tsaka na, pag malaki na yung anak ko, parang ganon. However, itong impulsive thoughts na high risk na sinasabi ko sa inyo is I have tendency to hurt or to kill someone. Yes po. Nasaktan ko na po yung mga anak ko dahil sa anger, sa rage. Nasuntok ko na sila, nabatukan ko na sila, nakabukol talaga. Hinahabol ko sila ng kutsilyo, panakot. Tapos papaluin ko sila ng kutsilyo. Not technically the part na matalas. Yung the back end niya or something na nakaano. Parang panakot lang. Which is not a good thing to do. Kasi natutrauma yung mga bata.
And maraming beses ko ginawa yun. At I am a famous tita, anim kami magkakapatid. Ako ang panakot ng mga kapatid ko sa mga anak nila na, oy, kumain na kayo dahil si Tita Belle nandyan. Pag hindi kayo kumain, si Tita Belle habulin kayo ng kutsilyo. Ganon ang impression nila sa akin, guys. Ganon ako ka-strict, ganon ako, ganon yung mga impulsive thoughts ko. And um, natakot na ako. Nagkaroon na ako ng fear sa sarili ko kasi nagkaroon ako, dahil nga sa rage, halimbawa nakakita ko ng hindi na naman nahugasan yung plato. Biglang may papasok sa isip ko. Di galit na ako, rage nga. Papasok sa isip ko, kaya, putulan ko kaya ng daliri or tagain ko yung kamay nito. Nitong anak ko para lang matuto. Ganon. Yes. Pinipigilan ko lang yung sarili ko dahil I know it's not right. It's too much na. Pero pag nandun ako sa rage na part, nahirapan ko kontrolin yung sarili ko. Almost, muntikan ko nang ginawa. And then may isa akong incident na nasa work ako, nakapila ako sa train station. Um, Hindi peak hours eh. So iilan lang kami nakapila in the middle of the day. So may babaeng nakapila sa harapan ko. Sa cellphone siya. This is pauwi na ako galing work. So I'm tired, medyo tulala na ako, ganun. Kasi pagod na yung mental state ko, pagod na rin yung katawan ko. So while waiting for the train, biglang pumasok sa isip ko, tulak ko kaya tong babae na to sa release ng train. Yes, guys. So, pinanghawakan ko yung thoughts ko hanggang dumating yung train na that's bad, huwag mong gagawin yan. Paulit-ulit ko sinasabi sa isip ko kasi nga, yung impulsive behavior ko, kasi pag hindi ko pinanghawakan na yung paulit-ulit na, "Uy, it's bad, baka makapatay ka, may mangyari sa kanya, ganyan, ganyan." Nakikipag-away yung morality ko, ng brain ko, dun sa impulsive behavior ko. So, pinanghawakan ko yun hanggang dumating yung train na yun, nakasakay kami, wala akong ginawang masama. Pero if tulalay ako, hindi ko naisip na that things that I'm thinking is bad, malamang itinulak ko yung babae na yun sa release ng train. Ganon ka-impulsive na yung behavior ko. Okay? Number 4, guys, is depression. It's either masyado akong tulog, masyado ako natutulog, puro tulog ako, or may insomnia ako, hindi naman ako makatulog for 3 days, 4 days, ganun, or matutulog ako puro tulog lang ako the whole week, ganun. Gigising lang ako for magre-restroom, siguro, pati nga hygiene eh. Siguro once a week or hindi pa ako naliligo, puro palit lang ako ng damit, ganun. Ganun. As in, nasa kwarto lang ako, bababa lang ako kasi mag-utos lang ako, I need coffee, ganyan. So, hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi ko magawang lumabas ng gate namin. So, pag nandito ako sa salas namin, I'll just open the door para makita yung liwanag sa labas. But I do not have, hindi ko naiisip na lumabas. Yun, wala sa sistema ko lumabas or to step out of that door, or to step out of that gate. Basta, yun, nasa kwarto lang ako, naglulunod ako sa mga Korean novelas, movies, or Netflix, Disney, on YouTube, videos, ganon. Yun lang, screen time. Either nakahiga lang ako, tutulog, or yun nga, streaming lang. As in, wala akong ginagawa. Sa kwarto lang. Hindi ako lumalabas ng bahay. So, hindi ako lumalabas ng bahay, pero iba yung hindi makalabas ng bahay. Kaya kong lumabas ng bahay, pero hindi ko ginagawang lumabas ng bahay. Dahil wala akong gana. Okay? Parang something na pag lumabas ako ng pinto, pakiramdam ko portal yung pintuan, ganon. Na paglalabas ako, titignan ko yung mga halaman ko. I'll ask my husband, "Be, samahan mo naman ako sa labas." Ganon po. Kahit magdidilig lang ng halaman, just to step out of the gate. Kasi pakiramdam ko lahat ng tao katingin sa akin. Ayun. So, number 4 yon reason, guys, depression. And number 5 reason, loss of interest. So, guys, etong loss of interest ko at saka depression, nag-prolong kasi siya ng more than a year. Siguro more than a year na akong depressed, na ganun, trabaho, tulog, kwarto.
galit, pag bumababa ako sa ano, nakikita ko yung mga kalat ng anak ko. Ganun yung cycle ko. So, ang sabi nga ng anak ko, si mama gumigising lang para magalit. Ma, matulog ka na lang. Parang ganun na yung attitude ng mga anak ko sa akin. Yes. So yun nga, going back, number 5 is loss of interest. Since more than a year na tumatakbo yung depression ko na tulog, galit, trabaho, um, pati yung mga passions ko, tumigil. Kasi nga, sa kwarto lang ako nakakulong. Kasi mahilig ako sa arts and crafts. I do macrame, diamond painting, nagcrochet ako, marunong din ako mag-knitting. So, some part of my, in the future videos, papakita ko sa inyo yung mga work of arts ko. Yung puzzles, yung mga ganun guys, or naglalaro ako ng mga online games. Ayan. May mga, sabihin natin projects. Hindi pwede akong mawala ng projects. Yun yung tipong kahit hindi siya arts and crafts, sabihin natin sa bahay namin, may gagawin akong, for example, ayusin ko yung bintana or something na ganun kasi handy-dandy naman ako eh. Kaya I can do things na ginagawa ng mga lalaki. Ayun. Or sabihin natin mag-aayos ng mga bagay or maglilinis general cleaning sa bahay. No, guys, wala na talaga. It has been more than a year in depression ko. Walang nangyayari sa akin. Wala talaga akong interest. Pati yung mga halaman ko. Kasi plantita ako ever since, hindi dahil sa pandemic. Lumaki talaga ako na mahilig ako sa halaman kasi yung parents ko mahilig din sa halaman. So before pa mag-pandemic, marami na talaga akong halaman. And then nung part na a year of depression, a year or more of depression stage na yon, ang dami kong namatay na halaman. Yes po, napabayaan ko sila, hindi ko sila nadiligan, napabayaan ko po sila. So, ganun po. Wala akong project, walang project means wala akong output kahit sa bahay. Hindi ako makapaglinis ng bahay, walang bagong arts and crafts, namatay yung mga lang, as in walang hobbies, wala lahat. As in tulog, galit, trabaho lang. Doon umiikot for more than a year ang buhay ko. So, that's the number 5 reason, loss of interest. And number 6, slow brain processing or yung tinatawag nilang brain fog. Okay. So, hindi napapansin ng mga ka-work ko. So, by the way, guys, just to give you a quick background, I am a virtual assistant, a freelancer, kaya may mga ganito akong equipments for in case of meetings namin. So, virtual lang kami, hindi naman kami nagkikita. Natural na madaldal ako or something na ano. Pero, sa sarili ko, sa sarili ko, napapansin ko yung slow brain processing ko tsaka yung brain fog ko. First, nag-i-stutter ako, tapos unorganized thoughts, nagja-jump ako from one topic to another kahit wala naman relation dun sa pinag-uusapan, wala akong focus, nag-i-stutter ako, basta ang gulo ko kausap, yun, walang direction. Walang direction yung topic namin, kung ano-anong topic na ipinapasok ko. So yun. Tapos naglalag yung brain ko. Yung tipong, kung mapapansin nyo ngayon, bigla akong nag stop. Kasi nga, hinahanap ko yung, ano ba yung sasabihin ko? Parang gano'n, nasa na ba ako? Ano ba yung sasabihin ko? Yun, naglalag yung brain ko, guys. So, hindi naman naka-apekto siya sa performance ng work ko. Wala pa namang nakapansin, pero napapansin ko siya sa sarili ko. Kasi napaka-bilis ko mag-process dati. Just, my employer or my client will just ask me questions or ask for my input. Within seconds, I can give them inputs. Ganun ka-bilis ang brain processing ko before. However, yun nga, dahil sa brain fog, nag-stutter na ako. English kami. English ang communication namin sa work. So yun nga, hindi ako makapag-express ng sarili ko ng maayos kasi nga, dahil sa brain fog, hindi ko mahanap yung right or proper word na kailangan ko sabihin. Kasi iba naman pag Filipino, di ba? Pag English, ala, teka lang, ano bang yung English ng ganito? Teka lang, yun. Hindi ko ma-express ng ano. Instead, ma-express ko yung sentence ko in just one word. Parang ang dami ko ng sinabing word para just to express my thoughts. Yun, Filipinoism. So yun guys, that's the number 6, slow brain processing or brain fog. Number 7 na tayo guys, eating disorder. Okay, ARFID or ARFID. Meaning,
Ang meaning ng RFID is avoidant, restrictive, food intake disorder. Guys, coffee is life sa akin. Eating food is not necessary. Lumilipas ang mga araw. 3 days, 4 days, hindi ako kumakain, guys. Hindi ko alam na hindi ako kumain. Hindi pa ako kumakain ng kahit anong solid food. Puro water and coffee lang ako. Technically, water is lesser. Coffee lang talaga. Coffee 3 times a day, 4 times a day. Basta pag ano, coffee. Coffee lang talaga. Hindi ko namamalayan na ilang araw na pala ako hindi kumakain. Um, just, ano, niyayaya ako ng family ko, ng husband ko kumain. Sabihin ko, yes, mauna na kayo. Mamaya na ako, wala pa akong gana. Then, makakalimutan ko na. Parang nawala sa sistema ko na kailangan ko palang kumain. Na it's a basic thing or basic necessity for humans to eat. Sa akin nawala yun. Hindi ako nakakaramdam ng sakit ng tiyan. Hindi ako nakakaramdam ng stomach ache or lipas gutom. No. Ano, talagang nakakalimutan ko na, ay, kailan ba ako huling kumain? Parang ganun. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain. Puro kape lang ako. So that's the number 7, guys, my eating disorder. At number 8, ito talaga yung final reason, physical pain. Okay? Guys, physical pain, nagkakaroon ako ng chest pain. Chest pain. Minimimik niya yung yung pakiramdam ng heart attack. Di ba pag nag-google ka naman, i-describe nila yung mga iba-ibang klaseng feelings ng heart attack. Minsan nagre-resonate pa sa braso ko yung manhid or yung pain pag masakit, hanggang likod ko masakit. And then it would last sometimes for days, sometimes hours lang, sometimes minutes lang. Pero pag it lasts for days or several hours na, nagte-take ako ng paracetamol. Paracetamol, hindi kasi ako nagte-take ng ibang pain medications eh. Hanggang paracetamol at mefenamic acid lang ako. So, pag hindi tumalab ang paracetamol, I'll take mefenamic acid. Tapos hindi pa rin siya tatalab. Noong una, yes, tumatalab siya. Nawawala yung pain, chest pain. Minsan, ang hirap huminga. Minsan, masakit siya na parang kang tinusok sa dibdib hanggang likod. Minsan, yung sakit niya, parang buong upper part, minsan umaakit pa sa batok ko, yung sakit. Um, Ayun, bukod sa chest pain, itong physical pain na sinasabi ko, minsan may racing heartbeat siya, tapos may mga unexplainable, kung nasusuka ako, tapos pinapawisan ako ng malamig. Tapos yung, ah, pag hindi ko napapansin unconsciously, nag-restless leg, yung nag-shake ako ng legs ko. Yan, shake, as in, hindi lang normal na shake guys na nagkukuya-kuya or ano. Yun talagang nagbabibrate yung buong katawan ko. At nangyayari yan unconsciously. Sasabihin na lang ng asawa ko, uy, nangyari sa'yo, ba't ganyan ka? Ganun. Nagano niya ako, uy, nagaano ka na naman. Nag-shake ka na naman, ano, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng time na para ako may pressure sa right ears na it takes 3 days. Para siyang, alam mo yung pag pumunta ka sa high altitude, pag pumunta ka sa top of the mountain, di ba kailangan mo lang lumunok ng laway para mawala yung pressure sa ears mo? Sa akin, hindi. Hindi siya nawawala. Almost nabingi yung right ears ko. Yung right ear ko, guys. As in, sobrang pressure. And then, um, yun nga, delikado tumawid kasi nga, muffled yung sound eh. Muffled yung sound. Kahit na maayos yung ears ko sa kabila, dahil sa pressure nung kabilang ears ko, hindi ako makarinig ng maayos. Nung one time, bumili ako ng medicine, tinatanong nila sa akin, tinanong nila, ma'am, ano po, 2,000 pesos po, ganun. Hindi ko marinig kung ano yung sinabi nila. I gave them 3,000 pesos. Para akong hindi marunong sa pera, ganun. Ay, ma'am, sobra po. Ay, sorry po. Pasensya na po. Ganun. So, hindi ko maintindihan na yung mga conversation. Kailangan mo lakasan yung ano, or papaulitin kita para maintindihan ko yung sinasabi mo. Ganun. Or yung ringing of ears. Yun. Madalas yun. Either it would take several days, consistent siya, or few hours lang, few minutes lang, ganun. And then yung pressure sa ears ko, um,
ilang beses nangyari sa akin. Yung first attack ko, it took 3 days bago mawala. Tapos biglang wala na lang. And then, after a week or so, meron na naman, bumalik na naman siya. Kasi habang patagal ng patagal, halimbawa first day, okay, anong medyo minor pa siya. Second day, third day, pagdating ng third day talagang parang may ramdam mo na there's something wrong with your ears, sa loob ng ears mo, parang may nakabara na something na ano. Kaya the more na mas matagal yung, at yung ganun kong situation, the more na hindi ako nakakarinig ng maayos. And then suddenly, after ilang days or after ilang hours, mawawala siya. So I checked, may ano kasi ako, may endo na talaga ako. Nagpapacheck na ako sa endocrinologist na kasi I have goiter 20 years ago pa. May goiter ako. Pero okay naman yung mga hormones ko. Lagi nakamonitor yan. Yan. Wala akong problem sa thyroid hormones ko. Hindi ako hypo, hindi ako hyper. Talaga may nodule lang. So, sabi sa akin ng endocrinologist ko, patingin ka kay re-refer kita sa cardio. Kasi nga dahil sa chest pain. So, ni-refer niya ako sa cardio. Si cardio, win-workout ako. Lahat, since may age na rin ako, 40 plus, full panel na blood chem, blood test yan, yung may fasting, lahat yan, pinatake sa akin, ECG, 2D echo, treadmill, stress test, lahat pinatake sa akin ng test para ma-diagnose nila ako. Kasi sabi nung cardio sa akin, saan sumasakit? Sabi ko dito. Sabi niya sa akin, alam mo ba kung nasan yung heart mo? Sabi ko, opo, alam ko kung nasan ang heart ko dito. Sabi ko, pero Dok, masakit talaga eh. Sometimes minutes lang, sometimes hours, sometimes days. Minsan ang galikod ko masakit para akong pinana or sinaksak. Tapos, nag-jump, hindi naman yung parang si Doc na, sige, ganito gawin natin. I-take mo lahat ng exams, test na to. Yun. Lumabas ang test, guys. Lahat normal. Lahat ng internal organs ko normal, including my heart. Normal. So, ako na mismo ang nagsabi kay Doc, Doc, I know na it's time for me to see a psychiatrist. Hindi na siya yung nag-suggest sa akin na magpatingin ako sa psychiatrist. Sinabi ko na mismo sa kanya, alam ko na gagawin, Doc. Alam ko na who's the next doctor that I have to see. Kasi guys, just to give you a quick background ulit, I am a psychology AB at saka BS. BA, BS tapos nag-BA psychology ako. Pero hindi ako graduate. Pero umabot naman ako third year, nakapag-thesis A naman ako. Kaya I have an idea sa mga attitudes, sa mga moods ko kung anong nangyayari sa akin. At least an idea, pero hindi ko na-imagine or hindi ko naisip na I am a bipolar person. Yun, guys. So, those are the 8 reasons kung bakit ako nagpatingin sa psychiatrist or sa isang mental health professionals. So, yung doctor ko, um, monthly kami nagkikita. Monthly ang consultation namin. Tapos, pinag-exam niya ako or test. I have to take an exam or test to identify what I have. And then yun nga lumabas, I am a bipolar 1. Nasa bipolar 1 category ako. And then dun ko na naintindihan yung mga bagay bakit ganun ako. So, niresetahan niya ako ng 3 medications. First medication ko is para sa mania management. Para sa mga panic attack ko, anxiety attack ko, ganun. Second medication ko is the happy pills or yung antidepressant. Third medication ko is my mood stabilizer. So yung tatlong yun, naka-full dose ako. Naka-full dose ako, daily kong iniinom yun. At expensive po ang medicine, kaya nagpa-PWD-ID po ako, nangingi po ako ng certification kay Doc. Yes, I am a person with disability na hindi mo makikita physically. Yes, I am that kind of person. Kaya pumipila ako sa PWD lane if necessary. Kasi pag sobrang haba ng pila, hindi ko kaya, guys. Ang anxiety ko, ang pagiging irritable ko, nati-trigger sa waiting, sa queue, sa pila. Kaya ako sobrang haba ng pila, doon ko ginagamit yung privilege ko as PWD.
But for the medicines at saka yung mga pag-order ng food, yes, sayang naman, di ba? May discount yung mga food eh. Lalo na sa medicines. Mahal yung medicines, guys. At bawal na bawal i-stop ang medicine. Once na nag-take kayo ng medicine at niresetahan kayo, you have to take it religiously. Bawal i-stop. Kasi once you stop, magiging mai-immune kayo dun sa gamot at hindi na pwedeng ireseta sa inyo uli yun. At yung mga symptoms na naramdaman nyo, yung 8 reasons ko na yun, dodoble yun. As in, mas magiging malala pa. Yun, guys. So, the consultation, monthly siya, full medication. But ngayon, since ilang months na ako or years ako nagpapatingin, every other month na lang kami ni Doc, hindi na ako naka-full dosage. Reduce na yung mga dosage ko. So yun guys, I'm sorry for the long videos. Para gusto ko lang i-share sa inyo bakit ko na-convince yung sarili ko magpatingin sa psychiatrist. So, like and subscribe.